Magandang umaga, Brad Eli. Magandang gabi kay Brad Daniel sa Apalit. At magandang araw sa lahat ng mga kapatid sa buong Kapuluan. Maswerte po ako na napili ako sa magtatanong kay Brad Eli na napapakinggan ko po siya simula pa nung June 2014. So, yung pagkakataon ko po na to, meron po akong tanong. Bago po yung tanong ko, sasabihin ko, sasalaysay ko muna sandali, nag-aayon sa aking tanong. Meron po akong kapatid na namali ng landas, na bumalik siya sa magandang asal sa pamamagitan ng relihiyon ng Mormons. So, ang tanong ko po, ano po ang medyo malapit na relihiyon sa iglesia ng Diyos? Ang una ko pong tanong. Ang pangalawa ko pong tanong, yung failure po, dahil po ba sa maling relihiyon o kulang siya sa pananampalataya? Yun lang po, Brad Eli. Alam nyo kapatid, dapat i-classify po yung failure na sinasabi nyo. What failure? Because there are people who can be considered successful but are spiritually bankrupt. Failure. Meron pong ganun eh. And that is one truth that we have to accept. It is a truth. Apokalipsis 3:17. Sapagkat sinasabi mo, ako'y mayaman at nagkamit ng kayamanan, at hindi ako nangangailangan ng anuman, at hindi mo nalalamang ikaw ang aba at maralita at dukha at bulag at hubad. Ipinapayo ko sa iyo na ikaw ay bumili sa akin ng gintong dinalisay ng apoy, upang ikaw ay yumaman, at ng mapuputing damit, upang iyong maisuot, at upang huwag mahayag ang iyong kahiyahiyang kahubaran, at ng pangpahid sa mata, na ipahid sa iyong mga mata, upang ikaw ay makakita. Kapatid, meron tao, ang sabi ng Apokalipsis, sabi niya, ako'y mayaman, hindi ako nangangailangan ng anuman. Pero ang assessment sa kanya ng Diyos, he is spiritually bankrupt. Sabi kasi ng Diyos, hindi mo nalalaman na ikaw ay aba, maralita, dukha, bulag, at hubad. In spite of the fact na ang paniwala niya, he is fulfilled. He have everything in life. But the God, the most powerful God who knows everything in a person, says, you are wretched, you are miserable, poor, blind, and naked. Sa 18, sabi niya, I counsel thee to buy of me gold tried in the fire, that thou mayest be rich, and white raiment, that thou mayest be clothed, and that the shame of thy nakedness do not appear, and anoint thine eyes with eye salve, that thou mayest see. You see, merong mga tao considered as victorious or successful, but spiritually, they are bankrupt. Kaya yung sa tanong mo kapatid, yung failure ba, nanggagaling saan? Sa kulang sa pananampalataya o yung dahil po ba yan, sabi nyo sa tanong nyo. Kaya I want to classify, anong failure po ang sinasabi nyo? Kasi meron tao successful in life in terms of this world, but spiritually a failure. Marami pong mga bansa ngayon, kapatid, hindi naniniwala sa Diyos, pero mayayaman. It seems na wala silang problema. Hindi sila naniniwala sa Diyos, pero mayayaman sila. What kind of a failure you want to ask me, sister? Doon sa tanong yung isa, maliwanag sa akin. Sabi nyo, meron kayong kapatid na naligaw na landas pero natuto ng mabuti sa Mormons. Alam nyo, ang lahat ng relihiyon may pangmukhang mabuti. Kumbaga sa isang stage, may props maganda. Pero yung backstage, kuminsan napakasama. Meron ganun mga stage May props, may dekorasyon sa stage, maganda sa tingin ng manonood, Pero sa likod ng stage, may masasamang practice na nangyayari. Ganyan po ang relihiyon. Lahat ng relihiyon may mabuting pangmukha.
Pero pagka pumasok ka sa loob, makikita mo ang bulok, kagaya ng Mormons. Huwag kayong magagalit, kapatid. Ang Mormon as a religion ay naka-camouflage, naka-maskara. Ang loob, pag pinasok mo, pwedeng mag-asawa ng 5, pwedeng mag-asawa ng 10. Kasi yun ang nasa doktrina ng Mormonism. Paano mo sasabihin ito'y tama? Ang sabi kasi ni Kristo sa unang Timoteo, Kapitulo 3, versikulo 2, ganito. Dapat nga na ang obispo ay walang kapintasan, asawa ng isa lamang babae, mapagpigil, mahinahon ang pag-iisip, mahusay, mapagpatuloy, sapat na makapagturo. Yan ang requirement para sa isang obispo o nagli-leader sa relihiyon. Paano mo ngayon sasabihin na yan ay tamang relihiyon? Pero naka-camouflage yan na sila raw ay saints. Sila raw ang latter-day saints. Bawal uminom ng kape, bawal uminom ng tsoklate, masama raw ang kape, masama raw ang tsoklate. Maganda ang panlabas. Pero kung nagsusuri ka, lalo na yung mga siyentipiko, mga doktor, hindi mo mapapaniwala basta-basta sa Mormons. Masama raw ang kape. Ang findings ng science ngayon maganda nga ang kape. Ang kape maraming antioxidant. Huwag mo lang lalagyan ng asukal. At saka ng cream, maganda ang kape. Nakaka-prevent ng Alzheimer's disease at nakaka-prevent ng anxiety, ng depression, nakaka-prevent ng iba-ibang mga sakit. Maraming benefit sa kape. Bawal sa Mormons yan. Pati tsoklate bawal saan mo pinagkukuha yun? Wala naman sa Biblia yun. Kaya kung pag-aaralan mo yung kabuuan ng Mormon sa Biblia, kapatid, maraming mga aral yan na labag sa Biblia, mali sa Biblia. Ang katunayan, yung mga kapatid naming mga Mormons, saksi dyan Kaya umalis sila sa Mormons kasi napatunayan nilang ang aral mali. Biro mo, mag-asawa ka ng 10. Sasabihin mo, tama yun. Sa Biblia, bawal yun Isa lang ang asawa, isang panahon, isang asawa. Diyan, pwedeng mag-asawa ng sabay-sabay, 10. Pagka tumagal-tagal na yung kapatid mo, siguro matutuklasan niya rin yung mga sikreto dyan. Kasi kumbaga sa nanonood ka, yung stage maganda, maraming props, may mga camouflage. Pero pag sa likod ng stage mo titignan, mula sa pinanggalingan, si Joseph Smith at si Brigham Young, napakaraming aral na mali ang pinagtuturo. Wala lang kung panahon kapatid. Yung tawag lang sa kanila, Antikristo na sila biro mo, ang talagang tawag sa mga Kristiyano, sila Mormons Ang pangalang Mormons nanggaling doon sa pangalan ng anghel na nagpakita kay Joseph Smith, si Moroni. Doon nila kinuha yung pangalang Mormons. Mas gusto nila yung kaysa sa pangalan ni Kristo. Sa Biblia, sabi ng Biblia, walang ibang pangalang ibinigay sa silong ng langit sa mga tao na sukat nating ikaligtas, maliban sa pangalan ng Panginoong Hesukristo. Maraming aral yan na kontra. Ngayon, ang masasabi ko sa iyo, kapatid, doon sa tanong mo, dahil yung kapatid mo nagbago ng landas, maaaring nakakita siya ng maganda. Hindi naman natin masisisi yung sa kapatid mo. Nakakita siya ng magandang pangharap, yung pangmukha, yung camouflage. Pero matutuklasan niya rin pagdating ng araw kung anong klaseng relihiyon niyang Mormons. At naniniwala ako na kung yung kapatid mo ay naghahanap ng katotohanan, matutuklasan niya yung kanyang napasukan na yan. Siguro maaaring matulungan natin siya pag binigay natin sa kanya yung mga maling aral ng Mormons. Marami kasing maling aral yan Kagaya nung aral na si Adan daw ang Diyos. Si Adan daw yung matanda sa araw. Si Adan daw yung Miguel Arcangel. Marami liku-likong aral yan. Di ko lang sa iyo mapapatunayan agad ngayon dahil kailangan ng maraming oras, kapatid. Babasahin natin ang mga publications nila. Pero sinasagot ko lang yung mga tanong mo. Ngayon, kung ang failure ay dahil ba sa kulang sa pananampalataya o hindi masasabing kung may failure ay kulang na sa pananampalataya. It depends on what kind of a failure it is. Is it a spiritual failure or is it a worldly failure? Marami kasing klase ng failures in life. Pero masasabi ko sa iyo, merong mga tao na in the terms of the world, they are successful people, but they are failures in the sight of God. And in the Bible also, it tells us that there are people who are regarded to be great people.
But in the sight of God, they are abominations. Let us read 16:15 in Tagalog and in English, Brad Daniel. At sinabi niya sa kanila, kayo ang nangagaaring ganap sa inyong sarili sa paningin ng mga tao. Datapwat nakikilala ng Diyos ang inyong mga puso, sapagkat ang dinadakila ng mga tao ay kasuklam-suklam sa paningin ng Diyos. Wala ng mga tao kasuklam-suklam sa Diyos eh. Basahin natin sa English. And he said unto them, Ye are they which justify yourselves before men, but God knoweth your hearts. For that which is highly esteemed among men is abomination in the sight of God. Merong kabanalan, kapatid, na pakitang tao lang eh. Kaya yun ang kasuklam-suklam sa Diyos kasi pakitang tao lang eh. Hindi naman tunay na kabanalan. Ganyan po. Kaya maraming iglesia ngayon ganun eh. Tanong nyo sa akin, ano bang malapit na relihiyon na medyo malapit sa iglesia ng Diyos? Wala pong malapit na relihiyon sa iglesia ng Diyos. Nakabukod tangi po yung iglesyang nakasulat sa Biblia. Sa iglesyang nakasulat sa Biblia na iglesia ng Diyos, walang malapit na relihiyon ngayon, pagkalalayo po. Bakit? Dahil sa aral. Ang maraming aral ngayon, imbento ng mga tao, hindi galing sa Diyos. Sana po naunawaan nyo, ibig kong sabihin, kapatid na Evelyn. Naunawaan ko po yun lahat. Dahil yung sa failure po, meron po akong tiyahin na marami po siyang pagsubok na nagpalit po siya ng ibang relihiyon. Kaya naisama ko po siya sa mga tanong. Dahil kung para ho sa akin, ang mga pagsubok, pag binigay po ng Diyos, yun po ay kaya nyo. Basta, ang pananalig nyo po nasa Kanya. Ganon din po, kahit konti, yung nanay ko po is iglesia ng Diyos noong pong una, na iglesia ng Diyos ng Haliging Suhay po. So, ako po, ang Katoliko, medyo nagkahiwalay-hiwalay po kami na yung sinasabing failure, yun nga po ang naano ko sa tiyahin ko. So, sa ngayon pong napapakinggan ko, sa totoo lang ho, marami ho akong natutunan sa Iglesia ng Diyos sa ilang buwan ko pong pakikinig sa inyo. Sana po kung loloobin na mapunta po ako sa lugar na kinalalagyan po ng Iglesia ng Diyos. Maraming salamat po, Brad Eli. Sana po ang inyong pagtuturo ay maglaong pa ng matagal. Salamat po. Salamat po, kapatid na Evelyn. Salamat sa Diyos. Kaawaan ka naman ng Panginoon, kapatid. Yung sinasabi mo na failure nung iyong kamag-anak dahil nagpalit ng pananampalataya. Alam mo, kapatid, hindi natin maia-attribute sa pagpapalit ng pananampalataya yung failure o yung success ng isang tao. Gaya nga ng nakikita natin yan, generally speaking, mas maraming successful na hindi naniniwala sa Diyos. Kaya nga dumadami ateista ngayon eh. Ang hindi nalalaman ng tao, si Satanas pwedeng magbigay ng material success sa tao. Nakakapagbigay ng material success sa tao si Satanas. Sa mga taong hindi naniniwala sa Diyos, maaaring pagpalain ni Satanas yun. Dahil si Satanas ay may kapangyarihan. Kaya kung hindi tayo matalino spiritually, baka akala natin tinanong mo sa ating bansa, kapatid, merong isang successful billionaire sa Pilipinas. Ang kanyang kaluluwa ay pinangako niya kay Satanas Nung nag-uumpisa siyang magnegosyo, sabi niya kay Satanas, pag ako nagtagumpay, iyong kaluluwa ko. Ipinagtiwala yung kanyang kaluluwa kay Satanas. Pagka ganun ang gagawin mo, ang mangyayari, yung sinasabi dun sa Zephanias 1:18. Pakibasa, kapatid na Daniel. Kahit ang kanilang pilak o ang kanilang gintuman ay hindi makapagliligtas sa kanila sa kaarawan ng kapuotan ng Panginoon, kundi ang buong lupain ay masusupok sa pamamagitan ng apoy ng kanyang paninibugho, sapagkat wawakasan niya, oo,
isang kakilakilabot na wakas nilang lahat na nagsisitahan sa lupain. Ang iyong gauge, yung material wealth, you are lost. Kasi sabi ng Diyos kahit ang kanilang pila, kahit ang kanilang ginto, hindi makakapagligtas sa kanila sa kaarawan ng kapuotan ng Panginoon. Kaya sabi ni Kristo sa Mateo, makamtan mo man ang buong sanlibutan. Ano? Nasa Marcos din yun. Ano mapapakinabang ng tao? Makamtan man niya ang buong sanlibutan. Hindi Pilipinas lang, buong sanlibutan. Kung mapapahamak naman ang kanyang buhay. Kaya hindi wealth ang pinag-uusapan bilang success. Hindi prestige, hindi honor, hindi glory among men. Ang tagumpay, pwede sa pulubi. Si Lazaro nagtagumpay Hindi siya nagnakaw, nag-aabang lang siya ng mumo na nahuhulog doon sa dulang ng mayaman. Meron pa siyang sakit, di gumagaling. Hinihimuran pa ng mga aso. Baka yung nakahimod na aso na impeksyon na toda si Lazaro, patay. Pero ang sabi sa Biblia, pagkamatay ni Lazaro, dinala siya sa sinapupunan ni Abraham. Yun namang mayaman na hindi man lang siya binigyan ng pagkaing maayos, napunta naman sa paghihirap. Kaya hindi ang success na nasusukat dahil marami kang pera. Sabi ng Diyos kasi, makamtan mo man ang sanlibutan, buo, mapapahamak naman ang buhay mo, ikaw aawa ka naman. Yun po ang ibig kong sabihin, kapatid na Evelyn, at sana samahan ka po ng Panginoon. Patuloy ka pong makinig sa aming mga itinuturong doktrina. Sige, kapatid na Daniel, next. Opo, connected po.